What's up mga pinagpala? Welcome na naman dito sa Under God Podcast. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na to, mag-subscribe ka na. Kung meron ka rin nagustuhang parte ng usapan na to, pwede mo ring i-comment dyan sa baba. Ang ginagawa kasi nun kapag nagko-comment ka ay babatuan ka pa ng YouTube ng marami pang usapan na ganito. Mas marami ka pang usapan na maririnig na ganito. In return, ako din bilang creator ay malalaman ko pa kung ano pa yung mga value na pwede kong mabigay sa'yo. Ang alam ko bro, ikaw ay nasa tech? Nasa tech ministry ka pa rin, di ba? Sound tech. So, mahawa ka pa rin ng mixer hanggang ngayon. Oo. Yeah. Bro, yun nga this is something na na parang isang hot na usapan din no, pagdating sa mga Christian, no? Na syempre parang dapat yung worship alam mo yan, minsan nga may mga ganun pa parang yun nga siguro dahil din sa lack din ng understanding sa mga essential na doctrine, parang lahat essential, alam mo yun, parang kailangan hymnal lang ganyan, pag hindi kailangan walang full band kasi hindi parang ganun yung reasoning na parang naaagaw daw yung truth ng parang imbes na dun lang sa truth ng word naka-focus kasi wala naman daw praise and worship dati. Ang meron lang daw dati nung sa Acts talagang ang ay reading lang talaga ng scripture ganyan, yung worship ganyan. Pero ikaw bro bilang syempre alam ko nga sa church nyo ata nagre-record din kayo ganyan. Pero how do you stay grounded na yung though kailangan syempre may full band and parang yun nga parang ang dating talaga banda, since may banda may lights din at may siguro may mga ganun din kayo no, may mga ilaw ganyan, smoke machine, di ba? How do you mga LED wall. Pero how do you stay grounded bro na it's still worship over performance? May nakita nga ako na video last time content siya ng isang church, sabi niya ang tawag mo dito, sabi niya ayoko mag-church, boring dyan. Tapos pinakita niya yung ginagawa nila, di ba, nagtatalunan, I mean the band, the praise and worship. So ibig sabihin dapat entertaining pala ang worship. Doon pumapasok yung performance. Kasi kung ibabase natin sa galing ng tumutugtog, sa galing ng banda, para ma-entertain tayong ganda ng kanta, papa-worship ako. Yun ay performance, I think, yung hinahanap mo, no? Pero bakit naman banda, no? Kasi 'di ba rakrakan yan kapag isa sinasabi nila ang gitara ay para sa sa ginagamit ng kain na daw kayo. Oo, sige, may tatapos na ako. Daw yan sa bakamundo kasi ginagamit sa rakrakan, no? Pero ang gitara nga daw ay sino gumawa, 'di ba? Ang tambol ay sino gumawa. 'Di ba? Kung nagkataon lang na ang humahawak ginamit niya sa mundo. Pero kung ang humahawak ay ginagamit niya sa pagtugtog para sa Panginoon, hindi ba spiritual din na bagay 'yon, 'di ba? Hindi ba worship din ang tawag doon? Though hindi niya kailangan, may kanta nga, di ba? He doesn't need an orchestra. He doesn't need a choir. Brand new song or melody. Tapos may isa pang kanta niya sabi, when the music fades, all is stripped away. Di ba? May mga, kumbaga, though hindi natin to need naman talaga at ang Diyos naman ay nagsisik ng worship
worship mo. So whether may tugtog o wala, you worship, no? And kung ang worship naman ng church ay gumagamit ng instruments, nasa sa'yo pa rin naman yun eh. So worship mo yun as ikaw na worshiper, no? Pero kung pumabase ka lang sa tugtugan para makapag-worship ka, I think concert ang kailangan mo, hindi worship band, no? Or hindi service. Kasi kung para lang makapag-worship ka, kailangan mo nung magandang tugtog. Baka hindi ka talaga nag-worship, di ba? Kasi nakabase ka na sa sa ganda ng kanta. Kasi may mga kanta naman talaga pumuputok tapos pag ginanta mo, talagang maantig ka, di ba? Habang hindi karapat-dapat, may mga may mga kumbaga may playlist ka na alam mong tatama agad di ba? Parang kung ikaw worship team, di ba? May ganun may mga kanta na alam mong tatama agad sa tao yan din yung isang dyan caveat kumbaga parang for example, may mga set of songs na alam mo talaga na mag-hit talaga sa tao. May mga certain chord progression na it invokes emotion talaga. Yun. Kumbaga parang kumbaga yun nga parang hindi ba yun nagiging emotional manipulation daw ganyan. Pero ako naman, ang ano ko naman doon kasi ako personally as a worshiper, hindi ko alam kung lahat ganun, no. Yes, yung music okay pa rin 'yan, kumbaga andyan pa rin. Pero ako kasi tinitingnan ko pa rin yung lyrics. Oo, kumbaga syempre you need to learn how to discern talaga yung kaya mahalaga nga talaga na grounded ka pa rin talaga sa truth ng scripture. Kasi ang theology, yun yung stand ko naman dito, bro. Yung theology mo, hindi mo dapat kunin sa kanta. Ang weird nun kung ang theology mo ay galing sa kanta. Ang theology mo dapat, ang view mo kay God, ang nagdidikta dapat yan ay scripture talaga. Kasi syempre hindi natin alam naman yung intention ng mga hindi natin pwedeng i-judge yung intention ng mga artist, no? Pero it still depends talaga sa it still depends sa ang pagbabasehan mo ang pagbabasehan pa rin talaga ay yung lyrics kasi andun talaga yung andun talaga yung truth ng word. So, speaking of lyrics naman, yan, kagaya, 'di ba, syempre tayo nagsusulat nga tayo ng kanta, 'di ba? Parang may iba naman na sinasabi, may mga ibang worship song, at least yung mga worship song daw ngayon, kaya yung iba mas pine-prefer nila yung hymnal kasi as in, parang sobrang dami talagang lyrics, ganyan. Tapos isang kanta as in, sobrang haba ng lyrics, hindi kagaya ng mga arrangement ng mga modern na worship song na parang kinuha sa pop, like may verse, may chorus, may hook, ganyan. Tapos may yung bridge ulitin ng at least 16 times yung para I mean yun, kagaya na nabanggit mo, pa rin siya it's still doon pa rin siya talaga babase talaga sa ikaw mismo as a worshipper. Diba? Kaya naman tayo nag-gather sa church as a community, 'di ba? Kasi lahat tayo nandun tayo to worship God, no? Yun yung isang common sa atin. Pero meron din ako narinig na isang interesting na conversation about this, bro, na sa worship kasi may mga tinatawag na elements of worship. Meron namang tinatawag naman na accidents of worship. Yun yung tawag nila. Kasi ang elements, for example, ang elements talaga ng worship is scripture, yung word of God talaga, yan talaga yung pinakasentro dapat ng worship. And indeed, ako naniniwala naman tayo doon na parang sa lahat ng part ng worship service, the word of God, the truth of the word must be proclaimed talaga, no? In talaga. Pero I mean, yun nga kumbaga parang for example, kung magfo-focus lang tayo doon sa word ni God, hindi ba dapat kung hindi na tayo dapat sa word of God lang tayo naka-focus, bawal na bang gumamit ng pulpit? Kasi dapat word of God lang
Di ba? So doon naman magfo-fall yung ano, doon naman magfo-fall yung yun nga, yung accidents naman na tinatawag. So yung pulpit, kumbaga, andyan siya kasi it makes yung pag-proclaim ng word ni God parang mas napapadali siya kasi meron kang pagpapatungan, ganyan. Tapos eto, for example, kung ang word of God ang sentro, isa din sa mga accidents ng worship, upuan. 'Di ba? Dahil ba ang sentro lang dapat ng worship ay yung word ni God? Bawal na ba ng may upuan sa church? Kung yung upuan alam mo yun, mas magiging komportable yung mga tao na makinig ng salita ng Diyos, 'di ba? Pero ang point naman, iyon, dito naman magfo-fall bro yung yan, yung lyrics, yung song na ginagamit, yung mga instruments, lahat yan ay accidents of ano, kumbaga, ano siya, parang it supports dapat nagso-support siya doon sa ano, sa dapat sinusupport niya lang yung element talaga ng worship, which is yung scripture, yung word ni God. Dapat yun pa rin yung goal, na yung truth ng word ni God yung nasa sentro. Pero nagiging delikado siya kapag mas naka-focus na lang yung mga tao mas naka-focus na lang yung mga tao sa yun nga, performance, or sa yung mas pinapahalagahan na yung ano, yung for example sa mga banda na lang, kapag mas pinapahalagahan nila yung ganda ng tunog nila kaysa sa heart nila to worship God, at yung personal time nila sa word ni God, yun siguro may problema kapag ganun. Kaya talagang I believe kung ikaw ay part ng ng worship band, ng worship team, dapat ikaw talaga yung isa sa pinaka babad talaga sa salita ng Diyos. Totoo yan, kaya. Kasi ang truth, mahirap na yung basagin. No? Pag yan tumama sa'yo, yung word of God. Yan na yun eh. Yan ang ano yan. Kumbaga, ano na yan, wala nang tsatsibureche, wala nang asu-asukal yan. Diba? Pag yan ang tumama sa'yo, pag yan talaga ang naintindihan mo that time sa worship mo, makakapag-worship at makakapag-worship ka talaga. Meron kasi mga kanta, halimbawa, kakanta ka, meron sa amin to minsan, dinidiscuss na kakanta tayo ng Lord, I give you my heart, give you my soul, I live for you alone. Diba? Tapos, inconsistent ka naman nagsisimba. Alam mo yon, sabi mo ibibigay mo lahat, parang hindi nagmamatch sinasabi mo sa ginagawa mo talaga. Yeah. May mga Meron pa yung ganun. Tagalog, So, bro. parang, Yung Tagalog pa na ganyan eh, yung ano, kung meron lamang daw siyang 1,000 buhay. Yung ganun. diba, lahat sa'yo ibibigay. Yung isang buhay mo nga, hindi mo maibigay lahat kay Lord na. Ganun buo. Uh, So may mga ganon. So parang, I think, worship kasi hindi man natin madadaya. It's between you and God. yeah. Kung gawin mo pang mabulaklak, magkakaroon ba ng kaibahan yun kung Diyos ang nakikinig? Since alam niya kung anong nasa puso mo, alam niya kung anong ginagawa mo. Yeah. Diba? Bubulahin ka pa ba? Mabubola mo pa ba? Diba? So simply, worship is yung truth ng word, yung truth na ng word sa'yo, na gumana sa'yo, nagpapasalamat ka, you give thanks, di ba? Yeah. Yun yung nangyari. Yun yung pinagpapasalamat ko sa'yo. Hindi lang para makakanta ako sa kantang to. Kasi Yeah. may mga kanta kami na upbeat talaga, yung I will soar like eagles by the hand of God. Di ba? Ang sayang kanta nun, pero umiiyak ako. Umiiyak ako kasi truth nung verse na yon, di ba? I will soar like eagles. Kasi pagod ka na that time eh, pero pa nag-wait ka sa Panginoon, nare-renew yung strength mo. Yeah. And Diba ba? So, yeah. sa akin parang
Nakakaiyak yun. Totoo. I mean, meron din akong ganyan. Yun nga, totoo yung sinabi mo na yung truth, ano siya yung ano, yung music, it just submits to the truth of the word. And I believe na kapag talagang tumama kapag talagang alam mo yun, nag-strike talaga sa heart mo yung word, hindi nagma-matter yung ano hindi nagma-matter yung music, yung kung anong type ng music yung ginamit. Kung anong ano, kasi genre lang naman yun eh. Alam mo yun, parang tsaka alam sa sobrang dami ng genre ngayon. Meron din akong ganyan recently na hindi pala recently, basta with this year na discover ko yun sa SEU worship. You are. As in, ano siya bro, as in talagang, ano talaga, parang pop talaga yung tunog niya. Pero, alam mo yun, yung lyrics parang, you are Prince of Peace. You're my strength when I'm feeling weak, the provider for all my need. You are, you are, you are. Parang ganun yung lyrics niya. Kaya, and I believe, kapag ang truth ng word was preached, yung tayo kasi mga tao, emotional being tayo eh. Kumbaga meron tayong ganun tayo nilikha ng Diyos, no? Na just like him, 'di ba? Meron tayong emotions, meron tayong intellect. And I believe na kapag yung truth ng word ay na-preach directly talaga na na-receive natin yung word ni God, yung natural response ng heart natin is dahil nga emotional being tayo, ano siya, nagre-respond yung emotion natin dun sa truth ng word. 'Di ba? Opo, Pero yun nga, yun. bro, Kaya, isang mabilis lang. Gusto kong ano sa iyo personally bilang isang tech guy. Yan, bilang isang sound tech guy. Yan, paano mo how do you create an environment of worship? Yan. ah, siyempre, kapag soundtech ka, ang goal naman is to balance everything yan, 'di ba? Kasi ang hirap din naman na mag-worship kung na nakaka-disturb masyado yung tunog. Halimbawa, kung sobrang lakas ng electric guitar, 'di ba? So ang trabaho namin is to balance the mix. I-mix mo kung saan kasi ang worship team, 'di ba? Tumutulong tayo na magkaroon ng alam mo 'yun, ma-invite natin yung presence ng Diyos para makapag-worship ang congregation. Ngayon kung sa balance pala na mixing ko, ang sakit na sa tenga, I believe baka maging ano pa ako stumbling block pa ako. Yeah, yeah, Para yeah. hindi worship, no? So ang pinaka ano lang naman talaga ng soundtrack, ma-balance yung everything na naririnig ng ano ng congregation ng church. On a practical sense, bro, kagaya pa rin ng mga ginagawa natin sa mix na dapat lutang pa rin yung vocals kasi yung nagdidikta ng lyrics tama ba? Opo kuya, kumbaga yun na yung um, pinaka main. Ano ba sabihin yun? Yun na yung pinaka Lutang. top na Eh, lutang. And everything nasa ano lang, nasa ilalim, sumusuporta. suporta. Yeah. Pero kahit lutang siya, at the same time dikit. Mm. Yeah. Di ba? Ah. Gets mo? Yung vocals, at the same time dikit. Hindi siya Ah. parang ipinatong. Yeah. Parang tugtog to, kantahan ko nga. Hindi siya Ah. parang as in isang buo mo siyang naririnig na nagtutugma-tugma. So Ko-complement yun lahat. yung oo. Yeah. Parang talaga kaya ano nga no. Diyan naman parang isang ano yan, parang kung I don't know if you've been sa soundtrack, pero minsan kasi sakit ng mga banda yan lalo pag mga drummer, pag mga instrumentalist, parang hindi, kailangan malakas talaga ako, alam mo yung ganun. Kaya naman, yun naman yung trabaho mo, no, na balansehin. Pero yun nga parang isa yun sa challenging naman ng kapag yung mga setup sa church ay hindi pa naka-line in yung mga instruments, yun. Kaya talagang ano parang
kailangan mo talaga mag-adjust. Kumbaga, mag-adjust ka talaga ng volume, ganyan. May narinig ako dati doon kapag parang ang pinaka the best way talaga daw para mag-start ng ano is ang parang rule of thumb, naka-line in man o hindi sa instrumentalist. Kapag hindi mo naririnig yung vocals, kailangan mong maghina talaga. Ayun. 'Di ba? Oo. Sa inyo kasi ata Yun na rin. sa inyo nakagano na kayo, yung naka-line in na yung mga instruments niyo lahat, no? Lahat. Kaya nasa board na Pati lahat. yung Yeah, kaya isa rin yun sa pinagpe-pray namin sa church na i-line in talaga lahat ng instruments kasi yun nga, ano lang naman din, hindi lang naman yun para mas maganda yung tunog, pero syempre yung theology behind it nga na kailangan lutang talaga is yung lyrics talaga ng kanta. Yeah. Saka mas madali mong ma-stream online kasi lahat naka-line. Oo, yun Pwede din mo pa. Mas reproducible yung content, no? Kung nagustuhan mo ang usapan na to, click mo lang, may mga sinasuggest yung YouTube dyan. Paalam mo naman sa akin kung nagustuhan mo rin yung mga usapan o yung mga videos na nandyan.